Ah, Mapagpalang gabi po sa lahat. Hindi ko po kayo kilala pero nagagalak po ako na makasama kayo bagaman hindi man kayo makasama ko personal pero nararamdaman ko po yung fellowship ng bawat isa sa atin. Sister Virgie, ma-interrupt po kayo ng konti. Siguro medyo maingay yung merong electric pa yata yon. Parang pakilayo ng konti, sister. Kasi ganun yung ginawa ko yung electric pan, nilagay ko sa side para hindi kayo masyadong kuan yung niya. Yan. So mag-mute po ako. Sige po. Sige na, okay na ba? Okay na. So sa muli, magandang gabi po sa lahat at ako po ay si Virgie Hiner, yung akin pong apelyido noon, Hiner. Nagkapag-asawa ako, Libunan na yung apelyido ko. Bakit ako naging Adventist? Kasi yung family ko ay na devoted Catholic mula pa noon kasi yung lola ko nakatira sa kumbento, tapos yung anak niya isa ding madre na ngayon ay ando na sa Italy. So yung mama ko naman very active din sa church. Lahat-lahat ng mga activity ay andun po siya, kaya ako lagi pong kasama ng mama ko. At napaka-prayerful din ng mama ko kasi every morning at saka evening, talagang hindi yun mamimiss ng mama ko na magdadasal, tinatawag sa amin na magro-rosaryo. So, bata pa lang, memorize ko na yung mga dasal, no? Yung ama namin, Abaginong Maria, parang memorize ko na yan. Tapos, sabi ko, ang ganda pala ng feeling na lagi kang nagdadasal, parang ang lapit-lapit mo sa Panginoon. Hanggang nung umuwi yung tiyahin ko na isang madre, sabi ko, na gusto ko rin magmadre kasi sabi ko parang ang lapit-lapit sa Panginoon, sa isang abot kamay na lang siguro, maaabot ko na yung langit, parang ganun. Kaya nung nag-graduate ako ng high school, sinama ako ng tiyahin ko doon sa New Manila, Quezon City. At yun yung first time na tumatanggap sila ng mga high school graduate. Kasi usually tinatanggap nila mga college graduate. So nag-try sila ng high school, yung high school graduate nga. So okay naman. Pero hindi madali yung nandun ka sa kumbento. Akala ko dasal lang ng dasal yung ginagawa doon. Meron palang pag-aaral din, tapos yung araw-araw na ginagawa like magluluto, maglilinis, ganun, yung mga ginagawa namin. Pero usually meron din kaming time na mag-aaral. So inaaralan namin yung dogma ng church, yan, yung buhay ng mga santos, alam niyo yon, yung lahat ng mga saints, kasi ipinakilala sa amin na yung buhay ng mga saints ay dapat maging buhay din namin para maging banal, no? Maging banal yung aming buhay din. So, pero alam ng Panginoon yung puso ko na talagang sincero ako sa Kanya. Lagi kaming nagdadasal doon sa kumbento. Kung minsan pumupunta kami sa mga monghe, mongha, ano ba yon? Kasi Bisaya ako ba? Tawag doon yung mga dalawa kasing klase ng madre, active at saka contemplative. Yun, nasa active ako. Yung active, pwede kang lumabas, pwede kayong lumabas sa community. Yung contemplative, yun, yung nasa kumbento lang talaga. Yung lumalabas lang sila pag eleksyon, ganun. So, isang beses nakasama ako doon, kami sa pagsisimba ng mga contemplative. Sabi ko, pagkatapos ng mag-graduate ako dito sa active, gusto kong pumasok din sa
contemplative, parang mungha na yung tawag doon. Kasi gusto ko nga na talagang mapalapit ako sa Panginoon. Pero nakita ng Panginoon yung puso ko na kung ano ako kasinsiro sa Kanya. So, after 3 years, no? Kasi 4 years yon na after 4 years, merong tinatawag na vow. Ibig sabihin, magpapakasal ka na kay Jesus, parang ganon. Tapos, nung nagte-third year na ako, biglang tumawag yung tiyahin ko mula sa abroad na sabi niya, baka gusto mo na ipagpatuloy yung kolehiyo mo kasi pwede kitang tulungan. Tapos sabi ko, andito na ako sa loob. Pero sabi niya, pwede ka namang bumalik dyan kung tapos ka na sa college mo. Sabi niya gano'n. Ayun, pinag-alam ko yun sa Mother Superior namin. Sabi ko, kung pwede ba na mag-aral ako. Sabi niya, okay naman. Kasi kailangan naman talaga na bago pumasok dito nakagraduate ng college. So, pag gusto mong bumalik, open kami dito. Welcome ka pa rin. Pero yung ko is hindi na ako babalik sa first year or ipagpatuloy ko na lang kung baga ganun. So, yun yung way siguro para sa akin na tinawag ako ng Panginoon na ilabas ako doon. So, yun na nga, umuwi ako sa amin. Pinaaral ako ng tiyahin ko. Tapos, nung nasa school kami, ako yung ginawa nilang leader, no? Leader din sa mga prayers, gano'n. Kasi yung na school na nandoon ako nag-aaral is a Catholic school din. So, pero hindi ko alam na kapatid na Jason, na sa paaralan na palang yun, merong Adventist doon na nagtuturo, yung bali teacher doon, hindi ko alam. Pero hindi naman siya nagkukwento tungkol sa kanyang religion. Huli ko lang nalaman nung nag-Adventist na ako. Yun, patuloy yun hanggang nakatapos ako doon ng pag-aaral, hanggang nagtatrabaho ako. Pero yung desire ko talaga, kahit na nahubog ako sa pagdadasal ng yung, alam mo, yung rosaryo, pero nandun sa puso ko na pag tuwing nagdadasal ako sa Panginoon. Nagdadasal ako sa kay Jesus. Kaya isang araw nung nakapagtrabaho na ako, merong katrabaho ko, yung katapat sa pinagtatrabahuhan ko na gustong sumabay sa akin umuwi. Sabi niya, pwede kitang ihatid. Ano yun siya, lalaki. So, syempre, dalaga, binata. Sabi niya, ihatid kita. Sabi ko, pwede naman. Tapos, nung inihatid niya ako, first hatid niya noon, kinabukasan, hinatid niya naman ako. Okay naman. Nung first date namin, akala ko saan niya ako dadalhin. Yun yung unang naging turning point ko na sabi ko, Lord, nakatapos na ako sa pag-aaral. Ano bang purpose mo sa akin? Gusto ko nang bumalik sa pagkamadre. Tapos, ang iyong will, yung masusunod, Lord, kung gusto mo rin na bigyan ako ng partner, gusto ko na yung God-fearing na lalaki. Pero hindi ko alam na yung lalaking yun, yung siya siguro yung ginamit ng Panginoon. So, first date namin, kapatid na Jason, akala ko saan niya ako dadalhin. Wednesday yon, hindi ko makalimutan. Dinala niya ako sa simbahan. Kasi mayroon palang midweek prayer. So, doon, sabi ko, anong lalaki to? But, dinala niya ako sa simbahan. Akala ko saan kami pupunta. So, yun yung na parang turning point ko na iba pala tong tao na to. Sabi ko, baka ito na yung sagot ng Panginoon sa mga dalangin ko na kung bibigyan niya ako ng partner, yung God-fearing. Kasi isang
kung isang tao na dadalhin ka doon sa simbahan, ibig sabihin maka-Diyos yung taong yon. So, sinasundan pa yon nung day off ko na, balilinggo yon. Dinalan niya ako sa bahay nila. So, andun na. Hindi naman siya nagsabi sa akin patungkol sa Adventist belief, pero dinala niya lang ako kung saan muna ako makikilala muna, saan ko muna ma-orient yung self ko patungkol sa Adventism. So, nung dinala niya na ako sa bahay nila, instead na yung kaming dalawang magdi-date, yung tatay ko ang ka-date ko. Inopen niya yung Bible, nandoon yung ipinakita na sa akin. Tinatanong niya kasi ako na kung alam mo ba kung anong araw ang dapat na kailangang isamba natin sa Panginoon. Sabi ko, alam ko, linggo, kasi usually linggo naman lahat. Tapos yung pinabasa niya sa akin sa Bible. Dinagdagan pa niya yon nung mga reference na yung father-in-law ko kasi meron siyang mga reference galing din sa Catholic na mayroong mga imprimatur nagpapatunay na Sabado talaga yung araw na pagsasamba, hindi linggo, at binago ng pare. So, doon ako na sabi ko, ganun pala yun. But sa 3 taon ko na pag-aaral sa Madre, hindi ko yun nalalaman. Tapos, mga pagkain. Sabi ko, kasi doon na-recall ko, may mga tinatanong ako doon sa Madre about sa revelation na mga hayop na sila mismo hindi makakasagot kung ano ba ibig sabihin. So sa time na yun yung time na tinanong ko yung yung naging father-in-law ko na about sa mga hayop na yun. Kaya nasagot niya. Kaya yun parang ang saya-saya ko kasi sabi ko nililid out ako ng Panginoon sa tamang landas. Kaya nung umuwi ako sa boarding house namin, mula noon, nung naalam ko na yung mga pagkain na hindi pala ipinagbawal pala ng Panginoon. Kahit hindi pa ako na-baptize, hindi ko na yun kinakain. Tapos hindi na ako nagsisimba ng linggo. Parang ang bilis ba ng conversion ko. Kasi alam ng Panginoon na uhaw na uhaw din ako sa mga salita niya. Kaya mula noon, nagbasa na ako ng Bible, nagbasa. Sabi ko, andito lang pala yun. Bakit sa tinatagal-tagal ko doon sa Madre, wala akong natutunan. Parang ganun. So, yun lang ang masasabi ko na napakahalaga po talaga ng yung mga anak ng Panginoon ay maki-reach out no sa iba. Hindi tayo dapat mahiya na ipakilala ang ating Panginoon kasi isa 'yon ng paraan na yung mga hindi nakakaalam ay makakaalam katulad ko. So, yun lang Brother Jason. Purihin ng Diyos. Siso, nandun ka pa lang sa dalawang tanong yun eh. Sino ba si Sister Virgie nung hindi pa siya Adventist? Ngayon naman, meron pangalawa eh. Hindi ko lang natanong kanina. Kasi ayaw ko kayong interrupt. Sino na ngayon si Sister Virgie bilang Seventh-day Adventist? Meron bang pinagbago? O kung meron man po yun, ano po yun? Marami man tayo narinig kanina doon, pero malamang gusto rin tanungin ng ating mga taga-subaybay. Kumusta naman na ngayon si Sister Virgie bilang kaanib ng tunay na iglesia ng Diyos? Sister Virgie, sige po. Ayan. So, nung nabaptize ako, March 20, 1998. So, mga ilang taon na kaya yon hindi ko na mabilang. 20 plus years na. So, talagang sabi ko, nandoon yung umaapoy yung aking paglilingkod
lingkod sa Panginoon. So, kahit na kapatid na Jason, wala akong pamasahe sa papunta ng iglesia, nilalakad ko lang yan. Kasi parang ayaw kong mamimiss na kahit yung mga mensahe sa simbahan, ayaw ko na ni isa doon mamimiss ko. Kaya hanggang nagkaanak ako, hindi, parang nung nag-Adventist ako, nag-umpisa ako sa umpisa kasi yung pagtatrabaho ko, hindi na ako makatrabaho ng kasi Sabado is hindi ko na magagawa kasi usually sa mga trabaho Sabado at saka Linggo kailangan may trabaho yan, kaya nag-stop ako magtrabaho at pumasok ako sa literature evangelist. So yun, parang nag-aapoy ako doon sa aking pananampalataya, kapatid na Jason. Lahat ng mga kakilala ko, binabahagian ko, lalo na yung mga magulang ko, kasi yun na nga iniyakan ko, sabi ko hindi pala totoo yung sinasamba ng mga magulang ko, kaya pinagdasal ko na sila din. Kaya alam mo ba, kinunta ko yung layman doon sa amin, doon sa Mindanao. Taga Mindanao kasi yung parents ko. So, kinunta ko doon. Sabi ko, pwede ba na bisitahin nyo naman yung family ko doon? Kasi yung napangasawa ko sa Iloilo. Kaya, yun, pinuntahan nila. Tapos yung parents ko, okay naman, accommodating naman sila. Pero yun na nga, sabi nila mamamatay sila kung saan daw sila saan namuklat yung mata nila, yun din daw sila mamamatay. Kaya hanggang ngayon hindi ako tumitigil na nagdadasal. Kaya pagdasal din po natin sila. Kasi alam ko gusto din nilang maligtas, kaso nga lang hindi nila alam, no? Hindi sila bukas. Kaya walang imposible po sa Panginoon kung lagi po tayong ipagdasal sila. Ka yung tiyahin ko nga, alam na din niya. Nung pag-uwi ko doon, sabi niya, ba't ka nag-Adventist? Sabi niya, akala ko babalik ka sa pagkamadre. Kaya sabi ko, natagpuan ko kasi ang katotohanan sa Adventist. Kaya yun naman, naging ako doon, na mission ko naman siya. Kaso lang, syempre, hindi maiwan-iwanan ng tiyahin ko yung vow niya. Kasi pag nag-vow kayo doon, hanggang kamatayan na yon. Kaya hanggang ngayon pinag-pray ko din siya na sana himukin din siya ng Panginoon. At darating ang panahon na hindi pa darating si Jesus, na siya, tatawagin siya ng ating Panginoon. So, balik tayo doon sa aking buhay na doon sa Iloilo, na kung saan gusto ko lang i-share nung nabaptize ako, nung pagbabaptize ko na yung buntis ako doon sa panganay ko. Doon ko naranasan yung paano gagawa ng milagro ang Panginoon, kapatid na Jason, dahil yung anak ko na eldest, hindi ko alam na kapid, anong tawag yun? Twin? Ano ba yun sa Tagalog? Kambal? Basta twin. Kambal sila. Oo, kambal. Hindi ko alam na kambal. Kasi nung ipinanganak ko, sabi ng doktor, sabi niya, ba't may lumabas? Yung lumabas pala is siya, yung patay na frozen, parang ang tigas na niya. Sabi niya, alam mo, yung edad ng batang ito is 4 months old, pero nagtataka kami, but ngayon lang ito lumabas ng 9 months. So ibig sabihin, inantay niya muna yung hindi siya
lumabas sa 4 months niya or hindi ako nadaramdam kung ano namang dinaramdam ko nung 4 months na yon. Nung namatay yung kambal, hinantay niya yung isa na lumabas na safe. So sabi ko talagang ang galing ng Panginoon na pinoprotektahan niya yung life ko kasi alam ko may purpose pa siya sa akin. Kaya nung nalaman ng doktor na may isa pa pala doon sa loob na naiwan, sabi niya ipag CS ka namin kasi baka mapopoison ka na. Pero sa awa ng Panginoon, sa kanyang miracle, okay naman yung anak ko. Kaya sabi ko, napaka galing po talaga ng Panginoon kasi pinrosen. Parang na-frozen siya, kapatid na Jason, yung baby doon sa loob, na hindi naman siya nangamoy, hindi naman naka-apekto sa kung ano man sa dalawa sa amin. Kaya yun yung unang miracle na ipinakita sa akin ng Panginoon nung ako ay naging Adventist. At maraming mga pagsubok na dumaraan sa buhay ko. At ito lang yung masasabi ko, na hindi dahil na nasa Panginoon tayo, free tayo sa mga pagsubok sa buhay. Mas lalo tayong binibigyan, inaalaw yan ng Panginoon. Hindi yan kagustuhan ng Panginoon yung mga trials, pero inaalaw niya yan sa atin para tayo ay magiging matatag sa ating pananampalataya. Kaya yun, naging active ako, naging Sabbath school teacher ako doon sa amin, naging treasurer. Yan, hanggang yung mga anak ko, kahit wala akong trabaho, kapatid na Jason, yung asawa ko noon ay nagbiyahe lang ng tricycle. Napaaral namin yung anak namin sa SDA Church. No? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun, pero alam ko sa Panginoon yun lahat. Kaya I really praise God na kung nasa Kanya tayo, hindi niya talaga tayo pababayaan. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Kung meron man nabibless, isa na ho ako doon, mga kapatid. Kasi alam niyo, ito talaga yung mga gustong-gusto kong testimony na mapakinggan, yung sabihin na lang nating unique, na bagaman marami tayo. Yung mga taga-subaybay natin dito, Sister Virgie, ay may iba't iba yan silang mga testimony. At alam ko na kung mabibigyan sila ng pagkakataon, baka kasama natin sila ngayon. Pero ito yung floor o kaya moment ni Sister Virgie para ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanya, mga kapatid. At masasabi ko po na sobrang makapangyarihan po ng ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Biruin mo yun, Sister Virgie. Kayo po ay isa pong sabihin na lang natin na ang tawag dito, di kandado nga, no? Na yun nga yung paniniwala, alam nyo na yun, mga kapatid. Yung tawag dito, meron pa nga daw kandado yung susi na wala, kaya ang hirap mabuksan-buksan, mga kapatid. Sagrado Katoliko, sabi nga nila. At hindi basta-basta yung katayuan po ni Sister Virgie, kasi siya po ay pangatlong taon na, di ba? 4 years po na inyo pong pag-aaral yun bago kayo talagang maging ganap na isa pong madre. Pero ang Panginoon, mga kapatid, di ba, Sister Virgie? Pero ang Panginoon, Sister Virgie, hindi niya hinayaan, no? Na doon kayo matapos, mga kapatid. Ano po, gusto ko pong irespeto lahat ng mga mananampalataya kung saan po kayo galing. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, and you will know the truth, and the truth will set you free. Diba? Nakalagay sa Biblia yun, mga kapatid, no? John 8:32. Marahil ayun po talaga, tumpak ang pagkaalam po ni Sister Virgie sa kalooban ng Diyos. Kasi nakikita ko kay Sister Virgie kasi, habang nagkukwento siya kanina, alam niyo po, bago siya nag-testimony kanina, kumuha ko ng kaunting hint, no? Para makita ko man lang yung laman ng libro. Para bago buksan, may kaunti na akong kaalaman. Sabi ko kay Sister Virgie, Sister Virgie, huwag mong sabihin lahat.
para baka mamaya pag narinig ko, maano ko, no? Yan, ano mga kapatid. So, napakinggan ko doon. Mr. Bergie, ito po yung ano ha, sabi nyo nga kanina, wag na natin munang lahatin, ano mga kapatid. Meron tayong part 1 at sa part 2. Siguro, doon na natin siguro. Kung papansin niyo wala pang masyadong sinabi si Sister Bergie na medyo may kapaitang karanasan, no? Sister Bergie, sa susunod na pagkakataon, Sister Bergie, yan siguro sana marinig po ulit namin o kaya marinig namin yung mga magpapalakas sa amin sa kabila ng mga mapait na karanasan na yung naranasan, paano po kayo nakatayo pa rin sa inyo pong pananampalataya at still na kayo po ay nakatayong matatag po sa pananampalatayang ito. Mga kapatid, sabi nga ng ating mga kapatid nabibless, gusto kong batiin si Sister Marilo. Si Sister Marilo, alam niyo po, Sister Bergie, sabi niyo dati wala kayong pamasahe. Nung ako po ay nag-uumpisa pa sa pananampalataya noon, yan si Sister Marilo Manlungat, yan po yan. Dito po sa Bungato, ka-district po namin yan. Taga-Bayambang din yan. Nilakad po namin yan. At hindi na nila hayaan paghapon. Dito ka na kumain sa akin. Hindi ko makakalimutan yung pamilyang yan, mga kapatid. Napaka-humble. Napaka maasikaso po sa mga kahit hindi nila kapatid. Minsan nga nagkwento yung asawa niyan eh. Yung asawa niya nagpatuloy nanakawan tuloy sila doon sa may bahay nila, pati yung mga kagamitan doon, pati yata yung tangki ng lutuan. sobrang ano nila mga kapatid, matulungin po nila, no? Kahit na ganoon mga kapatid, andito po sila at nakikinig at andito rin yung aking classmate, yan si Brother Adrian, binabati niya po tayo, bro. Jason, kumusta ka na? Hindi po yan siya Adventist mga kapatid, Catholic doon yan mga kapatid. Okay, gusto ko pong sabihin, ito po ay hindi paninira, kundi ito po ay paghahayag lamang kung paano po tayo tinawag ng Diyos. Kung nasaan man kayong pananampalataya, doon kayo magsikap mga kapatid. Pero dito, hindi natin maiiwasan kapag hinanap natin ang kalooban ng Diyos, Sister Bergie. Sabi nga ng Biblia, ito nyo mga kapatid basahin ko lang muna dito po sa John chapter 7, verse 17 mga kapatid. Sa mga naghahanap ng katotohanan, habol-habulin talaga sila ng katotohanan. Sabi dito mga kapatid, John 7 verse 17, ang sabi dito, okay, tama ba? Nasusulat sa inyong, dahil lang John 8 pala ito. John 7 verse 17. 8 yung binasa ko eh. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko ay mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Kaya nasumpungan po ng ating kapatid na si Sister Bergie ang katotohanan. Dahil ang kanyang puso ay tunay na naghahanap sa Panginoong Diyos. Katulad natin mga kapatid. Kaya Sister Bergie, purihin ng Diyos. Siya po mabigyan ng kataasang pagsamba ngayong gabing ito. At napapaamin po ako dyan 101% sa inyo pong testimony. Hindi pa tayo tapos sa susunod na pagkakataon na Sister Bergie. Mapakinggan po ulit natin. Yung mga bagay na hindi nyo nabanggit ngayon, pwede po ninyong sabihin next time na pwede magpalakas ng aming pananampalataya. No? So, meron ba kayong gustong sabihin, Sister Bergie, sa ating mga taga-subaybay po ngayon? Sa inyo po nga, sa inyong testimony, kung meron man kayong gustong iwanan na mensahe para sa kanila, para lumakas sila, ano po yun? Sa mga kapatiran dyan na nakikinig na hindi pa sa pananampalataya, wag po kayong tumigil na makikitawag sa Panginoon. Tawagin niyo po siya, magdasal po kayo na tulungan niyo po kayo na ituro sa inyo ang tunay na daan. Kasi sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, John 14:6. So, ang Panginoon na hindi po siya madamot. Lahat po tayo ay minahal ng ating Panginoon. At sa mga nasa pananampalataya naman, sa mga ka-SDA, wag po nating kaligtaan na kahit sa mga kapitbahay natin, isi-share po natin ang ating Panginoon dahil hindi po natin alam na yung iba nahihiya lang yan, no, sa ating mga kaibigan, kasi kailangan din nila malalaman ang katotohanan. Ang importante, tanggapin man nila o hindi, ang importante ay ginawa natin yung ating misyon at yung sa buhay natin, kung ano yung
minimission natin, yun din ang makikita sa buhay natin. Kasi nangyari na yan doon sa amin na sabi nila, ganun ba ang mga Adventist? But ikaw iba, yung nakilala na nga Adventist doon sa amin, iba. Parang ganun. So, kailangan ipakita natin sa mga tao, sa kapwa natin kung ano yung karakter meron si Jesus sa buhay natin. At lahat ng mga pagpapala ay i-ano natin, kung ano man pagpapala man yan o mga pagsubok sa buhay natin, bigyan po natin yan pagpupuri sa Panginoon. Kasi yung mga pagsubok, isa din yun na maiihubog tayo, yung character natin ay matransform into Christ-like character. Sabi nga, para tayong gold, no? Para tayong ano ba yan sa Tagalog? Ginto, ano? Na before magkaroon ng ginto ay maraming proseso ang kanyang dadaanan, no? Sa matinding apoy. Kaya yung ating pag serve sa Panginoon ay hindi talaga madali. Merong maaapoy na mga part ng ating buhay, no? So, kailangan lang talaga natin na kapit sa Panginoon. Kasi ako naranasan ko din yung hindi ko sabi natin sa human feelings natin na akala ko hindi ako makasurvive pero nandoon ang Panginoon. So, naranasan ko na ma-depress ako, naranasan ko na parang mabaliw na ako, na sabi ko, nandito naman ako sa Panginoon, ba't ito nangyayari? Kaya, yun, isa yun na paghubog sa atin. Kaya, masasabi ko naman sa ngayon, dahil sa kung saan ako pumupunta, kapatid na Jason, ang Panginoon ay hindi nagtumitigil na ako ay aabutin. Marami siyang mga tao na ginagamit na ako ay ma-uplift, ako ay ma-encourage, at isa na kayo doon. Kaya nagpapasalamat ako na naging part ako sa iyong ministry, na sana maraming mga kapatid na mabibiyayaan at ma-encourage din sila, no? Kasi yung inyong ministry is nakakapagbigay ng encouragement, no, sa lahat ng mga kapatiran, lalong-lalo na yung mga nasa abroad. Naranasan ko din yun, no, mag-abroad, no? Ang hirap, ilang taon ako sa abroad. So, naranasan ko yung naranasan din ng mga OFW. Kaya huwag tayong tumigil sa Panginoon kasi alam ko malapit na siyang dumating. Praise the Lord again, mga kapatid. Salamat po. Sister Virgie, buti na lang di nyo nabanggit kanina masyado para medyo bitinin natin sila. Alam nyo bakit di ko po sinabi na si Sister Virgie yung bisita natin? Kasi madalas kayo nakikita kasi sa live natin, baka hindi na sila manood. Ayan ang strategy ko pag mayroong bibisita, pag mayroon tayong bisita, halimbawa sa church, tatanungin nila sino? Secret, ganyan, para punta sila, mga kapatid. Okay? So, Sister Virgie, kayo po ay pinagpala ng Diyos at pinagpala rin kami sa aming nasaksiyang patotoo. Para bang habang nakikinig kami, nakikita po namin, natutunghayan namin yung buhay ninyo kung paano kayo ginabayan ng Diyos. Okay? Masasabi ko na mula noon, matatawag nating kagaya nung na-interview natin na si Brother Irvin, na isa pong baptist po yung dati, mga kapatid. Talagang mahusay sa Biblia. Pag binibisita ng Adventist, hindi masyado uubra kasi nga marami rin siyang alam na talata. Isa po siyang businessman, mga kapatid, at isa pong tinawag ng Diyos. Ang title po nun mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. At yun yung pinahintulutan naman niyang title natin, mga kapatid. At marami pong na-bless. Meron pa kaming part 2 nun, mga kapatid. Abangan po ninyo. Sabi niya gusto rin niya sana, pati ako sana, sa personal, no? Kasi para mas maganda, mga kapatid, dito lang naman sa aming district. Mga kapatid, ganito po, no?
sabi nga ni sister kanina mga kapatid, ano po, kung kayo po ay merong mga gustong i-testimony na magbibigay sa amin ng kasiglahan, mga kapatid, para magpuri tayo sa Diyos, may taas natin siya, lumakas tayo, kontakin niyo ko mga kapatid. Okay? Sabihin niyo lang kay Sister Virgie, o Sister Virgie, kung may kilala kayo na taga-subaybay po dito, ano? O kaya kahit hindi, tawagin po natin dito mga kapatid, sabihin po ninyo, at akin pong ano yan, kukontakin yan mga kapatid. Ano? Si Brother Eddie Sugita na, akin siyang kinontak mga kapatid, kaso busy din siya nito mga darating na panahon mga kapatid. Katunayan, nasa Kwan siya, nasa Baguio siya. Siya po yung former 35 years ministro ng Iglesia ni Cristo. Pero alam niyo mga kapatid, bawi naman na. Bakit? Kasi ang dami pong nanood, 100,000s. At meron pa tayong na-upload nung nakaraan. Ang dami nang nanood mga kapatid, marami pong na-bless. Natural lang yun, Sister Virgie, na makatanggap tayo ng mga samot-saring mga paninda ng mga ang hirap nguyain. Alam niyo na po yan mga kapatid. Makakapagsabi sila ng hindi maayos na pananalita, okay lang yan mga kapatid. Ang mahalaga, sabi nga ni Sister Virgie, tanggapin man nila o hindi, di ba Sister Virgie? Di ba? Opo. Ang mahalaga, i-share mo para sa kanila. Kasi yun yung bahagi. At yun yung lesson nating itinuturo mga kapatid sa atin, na iniwan ni Sister Virgie yung comfort zone niya. Lumipat siya doon sa, di ba? Ito yung talagang tunay na comfort zone natin sa Panginoon mga kapatid. Okay? Yung may mga iwan tayo, sasacrifice natin, yung mga comfort zone natin, kasama din yun doon. Pero pag nasa Panginoon tayo mga kapatid, hindi lahat ay magaan. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na kapag nasa Panginoon tayong lahat, pinagagaan niya po ang lahat. Pati mga pagkukulang natin, gusto niya ibigay natin sa kanya mga kapatid. So Sister Virgie, yan, siguro i-schedule natin yan, no, Sister Virgie, at pag-usapan natin sa susunod para po maayos at babalitaan po natin yung ating po mga kapatid at mga kaibigan na nakapakinig po ngayong gabing ito. Binabati rin natin ang ating mga kapatid na nakinig po ngayon. Siyempre, yung mga taga-US, si Sister Tata, si Brother Craig, yan po, at si Brother na marami tayong taga-subaybay kasi na nasa ibang bansa, nasa abroad po sila. Si Brother Jonathan Spin, na chef po dyan, sa parting Middle East mga kapatid. At binabati ko po kayo dyan mga kapatid. At yung mga taga-subaybay natin na talagang hinintay po ito, mabuhay po kayong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa mga kapatid ha. Alam nyo na kung sino-sino po kayo. Again, kung meron kayong mga gustong ipatotoo, kung meron kayong mga karanasan, alam nyo, Sister Virgie, nung ako po ay naging Seventh-day Adventist, nung una, medyo nahiya ako mag-testimony dahil gusto ko talagang piliin. Wala namang masama doon. Pero sabi ko, sa sobrang eager ko na ibahagi ang salita ng Diyos, wala akong pakialam kung may masabi man sila sa akin, wala. Ang mahalaga doon, kinakasangkapan ako ng Diyos para sabihin yung katotohanan na yun. Kung paano ako minsan naging dilim. Ito mga kapatid, maklaro ko ha. Hindi ibig sabihin si Sister Virgie Seventh-day Adventist na. Hindi ibig sabihin Seventh-day Adventist na tayo. Exempted na po tayo sa mga pagsubok. May mga trials and temptation tayong pinagdadaanan. Pero Sister Virgie, sa pamamagitan ng mga patutong ito, kaya nga unashamed of the gospel ministry, biblical po yan. 2 Timothy chapter 1 verse 8, huwag mong ikahiya ang pagpapatuto sa Panginoon sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Di ba, Sister Virgie? Kaya ito mga kapatid, napapakinggan po ninyo itong mga patutong ito sapagkat Sister Virgie, walang bayad dyan. Libre yan. Ganun din ako mga kapatid. Pinagbibigay po namin ng alam sa inyo to ng libre. At ang nais lang namin mga kapatid, i-share ninyo sa iba. Lumakas kayo sa pananampalataya. Ito, baka susunod na to. Next time to si Sister Banpi, Sister Virgie. Marami rin tong marami tong pagsubok to sa buhay. Pero gusto niya to na nakikinig to sa atin. Nung napakinggan niya dong ang programang ito mga kapatid, dito siya nabibless mga kapatid. Marami po, pati si Brother Manuel, sabi niya, bro, pag napapanood kita, ako ay kuwan. Alam nyo, masarap makatanggap ng ganong salita. Pero pag sisiyasatin ko yung sarili ko, dapat ba akong panoorin? Di ba, mga kapatid? Dapat ba akong pakinggan? Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, dahil yung salita niya ang pinapakinggan natin na nagbibigay sa atin ng kasiglahan. Okay, mga kapatid?